mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Hindi kinaya ang baha. Flood control sa Talisay City sa Cebu, lumundo na parang papel. Kaya dapat umunong may managot sa ganitong kapalpakan. Mag-anak sa Cebu City, nalibing ng buhay sa landslide. Mga rescuer, tuloy ang paghukay para ma-recover ang isa pang nawawalang bangkay. Engineer at content creator na si Slater Young, binabaha na naman ng basher. Proyekto niyang kondo sa gilid ng bundok, sinisisi sa malalang pagbaha sa Cebu. What the world needs now. Panawagan ni ICI Chairman Andres Reyes sa taong bayan, magmahalan, hindi magswapangan. Heto naman ang viral. Pulis na to swerve and protect yata ang moto, lagot sa Napolcom. At eto na nga, it's official. Mr. M, certified kapatid na. We are going to do brilliant things. Nasa frontline ng mga balita ang buong puwersa ng News 5 para maghatid ng update tungkol sa matinding pinsala ng Bagyong Tino. Sana'y puwersa sa paghatid ng live na sitwasyon sa mga pinaka-napuruhang lugar sa Visayas. Nasa state of national calamity na ang buong Pilipinas dahil sa Bagyong Tino. Higit 100 na rin ang namatay. Nagbabantay sa Cebu City sina Dale Israel at Dave Abuel. Tila naman binura at pinadapa rin ng bagyo ang maraming barangay sa Talisay City, Cebu. Ibabalita sa atin ni Mon Gualvez ang update dyan, pati na rin sa mga flood control projects. Makakasama naman natin dito sa TV5 Media Center si weather frontliner Alvin Pura para sa update sa galaw ng Bagyong Tino at sa isa pang posibleng super typhoon. Idineklara na ang state of national calamity sa buong Pilipinas. Dahil sa pinsalang iniwan ng Bagyong Tino, idagdag pa riyan ang banta ng posibleng super typhoon na tatawaging Uwan. Sa Cebu na pinadapa ng Bagyong Tino, pumalo na sa higit 100 ang namatay. Live mula sa Cebu City, nasa frontline na balitang yan, ang ating kapatid na si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, nakakalungkot, nakakapanlumo ang sitwasyon ngayon dito. Talagang pinadapa ng Bagyong Tino ang buong lalawigan ng Cebu. Yung bahay at kabuhayan kayang itayo ulit, pero yung buhay ng mga kapatid natin, hindi na yan may babalik. Sa pinakahuling datos, 124 na ang bilang mga namatay sa buong lalawigan. Pinakamarami sa Liloan kung saan 36 ang nasawi. 28 naman sa Compostela, 17 sa Cebu City, 14 sa Mandaue, 9 sa Danao, 8 sa Balamban, 7 sa Talisay at may ilan ding nasawi sa Bantayan, Tabogon at Asturias. Tuloy naman ang paghahanap sa 8 pang nawawala sa Talisay City. Inanod sila ng baha matapos umapaw ang Mananga River. May mga napaulat ding nawawala sa Danao at Mandaue. Julius. Dale, nakikita nga namin yung tindi ng pinsalang iniwan dyan ng Bagyong Tino. Sa ngayon, kamusta na ang clearing operations? Julius, may mga barangay pang patuloy yung clearing operations sa iba't ibang lugar dito. Partikular na rin yung barangay na nasa bundok pa at isa pa yung isang dagok pa ng mga residente ay yung brown out sa ilang lugar gaya ng sa Danao City, sa Bugos City, Daan Bantayan at sa Consolacion. Wala namang signal sa Camotes Group of Islands at sa mga bayan ng Liloan, Danao City, Asturias at iba pa. Bukod dyan, kapos din yung supply ng tubig sa Mandaue City at sa Liloan. Cheryl, Julius. Dale, namimigay raw ang Cebu Provincial Government ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Anong klaseng tulong ito at ano ba ang kailangan talaga ng ating mga kapatid dyan na naapektuhan ng bagyo? Julius, ayon sa Cebu Provincial Administrator na si Ace Durano, gagamitin na ang 150 million calamity fund
wala pang amount ng for financial assistance bawat pamilya, pero priority ang pagbiliin muna ng ready-to-eat food. Yan din yung naman ang pangunahing kailangan ng mga kapatid nating nasa mga Cebuano para makatulong din sa mga apektado ng Bagyong Tino. Magpapadala raw ng 760 million pesos din na financial assistance ang Office of the President, kasama makakatanggap dyan ang Cebu. Yan ang sinabi ng isang press briefing sa Malacanang Palace. Pakinggan natin yung pahayag ni Palace Press Secretary Claire Castro. Sinisiguro ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ay maaabot ng tulong at kalinga sa anumang panig ng bansa. Cheryl, Julius, bukas ay nasahan darating dito sa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos para bisitahin ang mga lugar na lubang na pinsala ng Bagyong Tino. Specifically, pupunta siya sa Tiltilon Elementary School sa bayan ng Liloan. Cheryl, Julius. Maraming salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Nadurog ng malaking bato ang isang bahay sa Negros Oriental. Ang mag-aamang nakatira dyan, patay ng anurin ng rumaragasang baha. Kabilang sila sa 30 nasawi sa Negros Island region. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mula Punerarya, binitbit ng lalaking yan ang kabaong ng isa sa mga namatay sa bagyo sa Canlaon City, Negros Oriental. Pagdating sa bahang kalsada, sinalubong sila ng mga pulis at rescuer para tumulong. Pagkatapos niyan, 2 kabaong pa ang itinawid sa baha. Iuuwi ang mga bangkay para paglamayan ng mga naulila nilang pamilya. Sa probinsya ng Negros Oriental, higit 10 ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino. Kabilang sa mga nasawi, ang senior citizen na si Reno Espora at kanyang 4 na anak na edad 20, 11, 10 at 4. Nakatira sila sa barangay Panubigan kung saan umapaw ang tubig sa ilog. Rumagasa. Inanod pati ang mga malalaking tipak ng bato na dumurog sa bahay ng pamilya Espora. Habang ang mag-ama, inanod at patay na ng matagpuan. Sa karatig na probinsya ng Negros Occidental, nagpalipad na ng drone sa binahang kalsadang ito sa barangay Malina sa bayan ng Binalbagan. Hinahanap nila ang isang taong inanod ng baha hanggang sa natagpuan ng wala ng buhay na biktima. Natatabunan siya ng mga halaman. Nahagulgol ang kanyang kaanak nang makita ang kaawa-awa nitong sinapit. Bukod sa mga nasawi sa bagyo, 7 ang nawawala sa buong Negros Island. Kaya naman, puspusan ng retrieval at clearing operations. Lalo't kung hindi baha, makapal na putik ang iniwang pinsala sa ilang lugar. Nagkalat din sa kalsada ang mga naglalakihang bato, troso at sangkaterbang basura. Sa lakas ng ragasaan ng baha, pati mga sasakyan, tinangay. Dagdag dagok din sa mga residente ang kawalan ng kuryente, tubig at signal, partikular sa Canlaon City. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. May bago tayo mga kasamang celebrity frontliner, ang other half ng Breakaway Love Team na Rabjel, Angela Muji. Thank you, Sir Julius. Elegant, glowing at may gandang palaban ang pangbato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Bongga siya sa Miss Universe Country presentation sa Thailand. Simple pero stunning si Atisa in her custom off-white gown. At take note ha, siya pa mismo ang nag-makeup. Beauty queen na, glam team pa. Ready na siya para sa Miss Universe Coronation Night sa November 21. Baka ito na ang next crown para sa Pilipinas. From one queen to another, kahit hindi na uwi ni Joy Bercoma ang Miss Earth crown, naka-top 8 naman siya at nagpasabog na rin ng inspirasyon. Ginamit niya ang international stage para manawagan ng panalangin sa mga kapatid nating binagyo. Ganyan ang girl power. Susunod! 16 na miyembro ng Philippine Air Force na namatay sa chopper crash sa gitna ng bagyo, iuwi na sa kanilang pamilya. Binabantay ang bagong bagyo bahagyang lumakas habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. At to swerve and protect, pulis na pasaway kung magmotor, lagot sa Napolcom. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagdadalamhati ang pamilya at mga kaibigan na matauhan ng Philippine Air Force na namatay sa pagbagsak ng chopper sa Agusan del Sur. Binigyang pugay rin ang mga nasawi na tutulong sana sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Humagulgol ang babaeng niya nang salubungin niya ang labi ng kapatid na si Sergeant Yves Sihob sa Davao City. Isa si Sihob sa 6 na miyembro ng Philippine Air Force na namatay sa bumagsak na chopper nitong Martes sa Loreto, Agusan del Sur. Kasama niya sina Airman Amir Kaidar Apion, Captain Paulie Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Sergeant John Christopher Gulfo at Airman First Class Erickson Merico. Tutulong sana sila sa Humanitarian Assistance Disaster Response para sa mga binagyo ng madisgrasya. Binigyan silang 6 ng send-off ceremony at departure honor. Dadalhin ang labi ni Sergeant Sihob sa kanilang bahay sa General Santos City, habang sa Zamboanga City naman si Airman Apion. Sa Villamor Air Base sa Pasay City, dadalhin ang labi ng 4 pa nilang kasamahan. Kahapon ng tanghali, nakuha na sa crash site ang labi ng mga biktima. Dinala sila sa Davao City para sa autopsy at forensic examination. Nakakalungkot, nakakaiyak. Yung maririnig mo yung luha ng mga kamag-anak ng magulang. Yung ramdam mo yung sakit eh. Ayon sa Philippine Air Force, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa sanhi ng aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Walang itinatago ang Davao City sa usapin ng flood control projects. Yan na ang iginiit ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa isang press con kahapon, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na 80 proyekto sa Davao City 1st District ang nakitaan ng red flags o irregularidad. Mahigit 4 billion pesos pa naman daw ang pondong inilaan sa mga proyekto. Posible raw na merong overpricing. Agad namang bumuelta si Congressman Duterte. Anya, lahat ng proyekto sa Davao at Matina Rivers ay aprobado, sinuri at na-validate ng DPWH at COA. Desperado at ignorante raw ang mga paratang ni Tino. Hamon pa nga ni Pulong, ang imbestigahan ay ang mga proyekto sa Luzon na umano'y tunay na may ghost at substandard. Dagdag pa ni Duterte, tigilan na ang paggamit sa Davao sa mga political drama. Kasunod ng pinag-usapang walkout scene ng mga kandidata ng Miss Universe pageant, napaiyak si Miss Universe Thailand National Director Nawat Itzaragresin. Sa welcome ceremony para sa 122 candidates, umiyak si Nawat sa harap ng press habang nagsusorry sa nangyari. Ito ang ikatlong public apology ni Nawat. Sa kabila niyan, hindi pa rin siya personal na humingi ng paumanhin kay Miss Mexico na ikididismaya ng pageant fans. Mga kapatid, marami pa akong showbiz update mamaya, kaya walang iwanan sa Frontline. Susunod, mga bibili sana ng gintong alahas nakipagkita sa seller para magbayad. Pero mga hold-upper ang dumating. ICI Chairman Andres Reyes may panawagan sa taong bayan. At proyektong kondo ng celebrity engineer na si Slater Young sinisisi sa malalang pagbaha sa Cebu. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Makikipagkita sana sa online seller para magbayad ng cash ang mga lalaking bumili ng gintong alahas. Pero imbis na ginto, mga holdapper ang dumating. Nasa frontline ng balitang niya, si Faith Del Mundo. Sa kuhang ito ng CCTV sa isang coffee shop sa Caloocan, makikita ang pagdating ng motorsiklong may 2 sakay. Nilapitan ng nakaasul na helmet ang isang lalaki sa labas ng cafe. Itinulak, pinadapa, saka ninakawan. Ayon sa biktima, nagpanggap pang mga pulis ang tandem pero ang totoo, mga holdapper pala. Natangay sa mga biktima ang mahigit 272,000 pesos na cash pati cellphone. Base sa investigasyon, hinihintay noon ng biktima ang katransaksyon niya online na si alias Karen. Si Karen ay kasabwat ng mga holdapper at nagkunwaring seller ng gintong alahas. Nag-usap sila ilang araw hanggang sa nakumbinsi siya na legit yung binibenta at pinapakitaan siya ng gold na binibenta. Tapos nung magbabayaran na nga, ang worth yata 1 million kasi pinagsama-sama na yung ibang gold na pinapakita. Kaya nainganyo yung biktima. Kalaunan, naaresto rin si alias Karen. Ikaw ay inaaresto namin sa bisa ng warrant of arrest. Pag-amin niya, modus nilang magpanggap na gold seller. First time ko po. Ano lang po ng mga kaibigan, buyo-buyo lang po. Tukoy na rin ng mga otoridad ang riding in tandem at iba pang kasabwat. Maaharap sila sa reklamong robbery with violence or intimidation. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Magmahalan, hindi magswapangan. Yan ang panawagan ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes sa mga Pinoy. Sinabi ito ni Reyes sa isang press conference kung saan hawak niya ang placard na may mga katagang, "What the world needs now is love." Sa gitna ito ng kanilang investigasyon sa bilyong-pisong anomalya sa flood control project. Kailangan pag-ibig Hindi yung swapang ka, pera tinatago mo, hindi mo sinashare. Yun lang, we need love Ang lumalang sa atin kasi parang gusto natin maging swapang atin na lahat. Sometimes, you have to realize hindi naman tayo mayaman na country. Susunod, magkaanak na natabunan sa landslide sa Cebu, mano-manong hinukay ng mga rescuer. Police rider na walang helmet at pasuray-suray sa bike lane, ipinatatawag ng LTO at Napolcom. At ultimate star maker ng Philippine Entertainment, nasa TV5 na. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Halos mabura ang mga bahay sa Talisay City at Liloan sa Cebu dahil sa matinding pagbahang dala ng Bagyong Tino. Nasisilip tuloy ang mga palpak umunang flood control project sa mga lugar. Live mula sa Talisay, Cebu, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Iniisa-isa ng pamilya ni Melay Vergara ang putikang bahagi ng purok mahogany sa barangay Kutkot na sakop ng Liloan sa Cebu. Hinahanap nila rito ang mga damit at ibang gamit na pwede pang mapakinabangan kahit nalubog sa putik. Tinangay do kasi ito matapos ang pagbahang idinulot ng Bagyong Tino. Ang masaklap, kasamang inanod ng tubig ang buong bahay ni Melay. Walang-wala na, sir. Pati pira, wala na. Wala kaming pagkain. Iba na, wala na. Ubos tanan, pati bahay namin, wala.
Nagkalat pa rin sa daan ang mga debris. Mapabahagi ng puno o bahay man, pati na sasakyan, lahat balot ng natuyong putik at nagkasira-sira na. Ang isang paaralan nga sa lugar, natibag din ang mga pader dahil sa ragasan ng baha. Samot-saring mga puno at halaman, may mga tipak pa ng bato at mga bahagi ng bahay ang naipon na dito sa isang classroom sa Tiltirod Elementary School sa bayan ng Liloan. Isa pa naman ito sa nagsisilbing evacuation center ng mga lumikas na residente. Patuloy ding nakakakita ng mga bangkay malapit sa umapo ng Kotkot River. Sa huling tala ng pulisya, aabot na sa 4 na po ang mga nasawing nakita sa bayan ng Liloan. 11 rito ang hindi pa nakikilala. Bandang tanghali naman, inaresto ang isang retiradong pulis na nag-amok at nanutok ng baril. Pero depensa nito, nadala lang siya ng matinding pagkadismaya. Ninakawan mo kayo? Yeah, tingnan mo yun. Kita ang mga sasakyan namin, aircon namin, ninakaw. Di ikaw naman, biktima ka ng flash flood. Anong magtingin mo? Yun nga, basta yung kalamidad, marami yung looting. Pinabulaanan nito ng mga pulis at iginit na bantay sarado nila ang mga apektadong lugar. Sa Talisay City, literal na na-wipe out ang maraming bahay sa ilang barangay malapit sa Mananga River. Umapo ang ilog dahil sa dami ng tubig na bumagsak mula sa bundok. Ang ilang residenteng may maswerte niligtas pang gamit, sa ilalim na lamang ng tulay piniling manatili. Umpisa na lang kami niya. Mahirap hanapin ang pira ngayon. Hindi naman namin inakala na gano'n ang mangyari. Sa tagal-tagal namin nanirahan dito, hindi naman gano'n talaga naabot dito. Sana tulungan kami dito. Sa drone video ng News 5, makikitang nawala sa forma ang river wall na sakop ng Barangay Mohon sa Talisay. Pati na ang flood control project sa Kotkot River, bumigay rin kaya dito dumaan ang tubig. Nauna ng pinuna ng DPWH Secretary Vince Dizon ang ilan sa mga ito. Poorly planned, poorly executed, and we don't know kung may kagakuhan din dito. So that will be up to the ICI investigators to find out. Pero definitely, kailangan may mga mananagot dito. Lives were lost here. Hindi to basta bahay lang. Julius, Cheryl, nandito kami ngayon sa tabi ng isang warehouse sa Talisay City sa Cebu. Ito yung kasama o katabi ng mga bahay na nasa ilalim ng tulay na halos na wipe out na dulot ng malawakang flash flood. Makikita yung sa likuran ko, talagang nagiba ang pader at nasira ang ilang mga produkto nitong warehouse. Ibig sabihin, walang pinipili ang baha, mapabarong-barong man o talaga mga konkretong gusali, talaga natibag nito. Pinaka-problema pa rin dito sa mga apektadong bayan at lungsod ay yung supply ng kuryente, supply ng tubig at linya ng komunikasyon at signal ng telepono. Kaya naman ito yung minamadali na ng mga otoridad sa mga concerned agencies. At pinaka-pinapanawagan pa rin ng mga residente ay bukod sa pagkain, inuming tubig at gamot, talagang mga sleeping materials, maging financial assistance at mga gamit panggawa ulit ng mga nasira nilang mga bahay. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Natabunan ng gumuhong lupa ang isang bahay sa sitio Tagoon sa Cebu City. Ang masaklap, nasa loob pa ang isang pamilya. Nahukay na ang mag-asawa at panganay nilang anak. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, ano ang sitwasyon dyan sa kinatatayuan mo? Cheryl, kung mapapansin mo, madilim na dito sa kinatatayuan ko sa Sitio Tagoon, Cebu City. 2 araw na kasing walang kuryente matapos manalasa ng Bagyong Tino. Gamit ang pala at piko, mano-manong hinukay ng mga rescuer ang bahaging ito ng Sitio Tagoon, Cebu City. Dito kasi nagka-landslide nang humagupit ang Bagyong Tino. Ang nag-iisang napuruhan niyan, ang bahay ng isang pamilya na may 4 na miyembro. Mula Martes, isa-isang may nahuhukay ang mga otoridad. Sa likod ko, kita na puspusan yung paghuhukay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para matagpuan yung bunsong lalaki. Ayon sa hepe ng operasyon, nakita sa bandang pintuan yung panganay habang sa sala naman nakita yung mag-asawa. Ang problema ngayon, nasa taas kasi ng bundok ang bahay ng mga biktima. Sobrang tarik at lambot ng lupa, kaya pahirapan mahanap ang bunso ng pamilya. Hopefully sir, hinahanap po namin siya ngayon sir sa near near the area po ng both parents sir kasi hindi po accessible ng mga heavy equipments. Ayon sa mga rescuer, posibleng sinubukan pang lumikas ng pamilya bago malibing.
Kwento ng kapitbahay ng pamilya, nakarinig sila ng dagundong ng magka-landslide. Ning kalit ra siya og tingog nga murag ning kayta moro na siya. Pagkatapos wala naman ko'y nadungog nga lain, wa po kay bawog na inisinggit kay tungod sa kusog sa hangin ug uwan. Ona nga maura pa akong nabawaan pagkabuntag na wa ko kay bawog nga ana di ay natabunan. Anang higayon na. Ang Sitio Comon sa Barangay Bakayan, Cebu City, tila na wipe out ng bagyo. Una nang nakuha riyan ang 13 nasawi. Ang iba namang residente, wasak na bahay ang binalikan. Balot pa ng makapal na putik, nagkalat din ang debris. Mga sanga ng puno, kaya ang mga Cebuano naiyak na lang. Hindi alam kung paanong babangon matapos padapain ng bagyo. Kasi wala na kayong bahay, wala kayong matitirahan. Yun lang, tapos wala pa kami pera. Wala kami matulugan. Nandun lang kami sa eskwelahan. Iwan ko kung pwede ba kami dyan. Magtukod, hindi ko alam. Sir, di na yun mapuy andre, sir. Tungod sa inga sitwasyon, kuyaw na kayo puyo dari. Sa ngayon, nagbigay na ng 760 million pesos na financial assistance ang Office of the President sa mga apektadong lugar. 50 million pesos ang ilalaan dito sa Cebu. Cheryl, sa huling tala ng Visayan Electric Company, 73% na ng mga customer nila dito sa Cebu City ang na-restore na o naibalik na yung supply ng kuryente. Inaasahang madaragdagan pa yan sa mga susunod na oras o araw. Cheryl. Maraming salamat, Dave Abuel. Binabatikos ngayon ang isang high-end residential project na itinatayo sa gilid ng bundok sa Cebu City. Yan umano ang isa sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang barangay sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawit. Matinding bahang na minsala sa Cebu dahil sa bagyong Tino. Daan-daang libo ang nawalan ng tirahan. Mahigit 100 na rin ang nasawi sa buong lalawigan. Bukod sa palyadong flood control projects, sinisisi rin ang netizens at ng ilang Cebuano ang Darais at Monterazas. Isa itong high-end residential project sa bundok na bahagi ng mga barangay Guadalupe at Sapang Daku sa Cebu City. Inspired ang disenyo nito sa Banawe Rice Terraces. Nasa likod nito ang celebrity engineer na si Slater Young. Sabi ng isang netizen, hindi raw nagbabaha sa barangay Guadalupe. Pero mula na magsimula ang pagpapatayo ng Monterazas, bumaha na rin sa lugar. Kumalat din ang video ng pagkakalbo ng bundok kung saan tinatayo ang Monterazas. Marami tuloy ang kumwestiyon lalo na sa epekto nito sa kalikasan. Ayon kay urban planner at landscape architect Paulo Alcazaren, problematic ang Monterazas. Kailangan daw ang puno sa bundok na yon dahil hinihigop nito ang tubig ulan. Anya kung walang puno, bababa sa mga komunidad ng baha. That's problematic. Because you need trees there. If we don't address where the flood water or stormwater will be channeled. I mean, you can do anything so long as you address where the water will go. Noong 2023, sinabi ni Yang na mayroong tangke sa ilalim ng mismong proyekto na kokolekta sa tubig ulan. We actually designed the rice to have an irrigation system similar to those in mga farms. So this entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below. Pero ang tanong, kaya ba nitong imbakin ang dami ng ulan na ibubuhos ng mga bagyo tulad ng bagyong Tino? So there are a lot of assumptions. One is that the drainage system below you can accept all of that water. And in a typhoon, it's a peak event. That means there's a whole lot of water that goes down in a very short time. Wala pang bagong pahayag tungkol sa isyong ito si Yang. Nagsimula ang pagpapatayo ng Monterazas noong 2007. Nabigyan din ito ng Environmental Compliance Certificate ng Environmental Management Bureau ng DENR matapos nilang masuri ang epekto ng proyekto sa kapaligiran. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nating binabantayan itong dalawang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong bagyong may international name na Kalmaigi o yung dating bagyong Tino ay patuloy pang lumalakas. Pero yan po ay tuluyan na rin lalayo sa ating bansa at nandiyan na po yan sa may area ng Vietnam. Wala na po yan nagiging direktang epekto sa ating bansa. Maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi na po na yan ng ating bansa, pero possible pa rin po yung ating mga pagulan o thunderstorms tuwing hapon at gabi. Gamitin sana natin ang maliwalas sa panahon yan sa mga susunod na araw sa paghahanda. Nito namang panibagong papasok na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong Fongwong na huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,660 kilometers east of northeastern Mindanao. Ito po ay posible pang lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong Friday ng gabi hanggang Sabado ng early morning o Sabado ng madaling araw. Yan po ay patuloy na kikilos, pakahilaga-hilagang kanluran at papalapit nga dito sa ating landmass. Yan po ay posibleng umabot sa hanggang super typhoon category at posible rin pong humina bago man maglandfall, pero yan po ay magiging malakas na bagyo pa rin at pagkakaroon po yan ng destructive o damaging winds na posibleng makaapekto, particularly po doon sa dadaanan ng kanyang gitna. Sa ngayon, medyo malawak din yung kanyang wind field at mararamdaman din po natin ang bugso ng hangin nito hanggang dito sa northern Luzon, Central Luzon at aabot pa yan dito sa southern portion ng Luzon, maging dito sa ilang bahagi ng Visayas, kasabay po ng pagtawid niyan sa ating bansa. Para naman sa pag-ulan, wala pa po yung magiging epekto ngayong darating na Biyernes hanggang Sabado, pero by Sunday, yung kanyang outer rain bands o yung kanyang trough ay sasabit na po dito sa mga areas ng Eastern Visayas, sa Samar area, Bicol region at ilang bahagi ng Quezon. Lalong-lalo na po sa Sunday ng hapon hanggang gabi, doon natin mas mararamdaman yung pinakamalalakas na pag-ulan. Ito pong bagyong si Uwan, yan po yung tatawag natin dyan kapag nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, dyan po sa ilang bahagi ng Northern Luzon at mag-extend pa yan sa areas ng Central Luzon habang tumatawid nga yan sa darating na Sunday hanggang Monday. Naghahanda na nga ang norte sa inaasahang hagupit ng Typhoon Fongwong o yung tatawagin nga nating bagyong Uwan kapag pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa Batanes, tinatali na ng mga residente ang kani-kanilang mga bubong at naglalagay na ng pabigat para hindi liparin ng hangin. Nagpakawala na rin ng tubig ang Magat Dam para sa inaasahang buhos ng ulan sa nagbabadyang super typhoon na ito. Dito naman sa Metro Manila, wala pa pong magiging direktang epekto itong bagyong si tatawagin nga nating Uwan mula Friday hanggang Sabado. Pero sa darating na linggo, meron tayong mga possible na kalat-kalat na pag-ulan pero hindi po yan ganun kalakasan pa. Pero mas mararamdaman na po natin yung breezy or dahil nga medyo malawak yung wind field nitong si bagyong Uwan, mararamdaman po natin yan dito sa Metro Manila sa darating na Sunday. By Monday, dyan po natin mas mararamdaman yung mga mas matataas na tsansa ng pag-ulan sa pagtawid po nitong bagyong Uwan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. So paghandaan din po natin yan dito sa Metro Manila. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Sa ibang balita, sinuspinde ng 90 days ang lisensya ng viral na pulis na walang helmet at dumaan sa bike lane. Pinagpapaliwanag din siya ng LTO at NAPOLCOM. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Mabagal, pagewang-gewang, walang helmet at nasa bike lane. Viral ang video na yan ng isang uniformadong pulis na pasuray-suray sa kahabaan ng Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Aray mo, revoke lisensya niyan. Ilang beses ding muntik mabangga ang kasunod nitong rider na kumukuha ng video dahil sa pabigla-biglang paghinto ng pulis. Dito mismo sa kahabaan ng Shaw Boulevard dumaan yung rider na pulis. Hindi malinaw kung nakainom ba ito pero base sa video ay pagewang-gewang siya. Pero ang malinaw, dumaan siya sa bike lane at walang suot na helmet habang nagmamaneho. Sabi ng NAPOLCOM, kahihiyan ang ginawa ng pulis na kinilalang si Police Master Sergeant Homer Urbano ng Eastern Police District. We immediately directed our Inspection, Monitoring and Investigation Service to investigate and file the necessary charges against Chief Master Sergeant Urbano dahil hindi nakakatuwa ginagawa niya. Nakakahiya siya. Very clear ang kanyang violations of law and he put the lives of other people at risk. Ang Land Transportation Office naman agad sinuspinde ng 90 days ang lisensya ng pulis na rider. Pinagpapaliwanag din siya ng ahensya. Ayon pa sa NAPOLCOM, posible ring masuspinde ang pulis sa serbisyo. Ang penalties na posible dyan ay 6-month suspension, demotion, o di kaya dismissal from the police service. Hindi tayo natatakot sa kahit na sino. Kahit ano pang rango niyan. Kinumpirma naman ng Eastern Police District na tauhan nga nila ang pulis na rider. Pero giit nila, isolated case raw ito.
Nagsasagawa na rin daw sila ng sariling investigasyon tungkol sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Nangingay at nagbarikada ang mga preso ng Malabon City Jail dahil sa umano'y pangmamaltratong nararanasan nila. At live mula sa Malabon City, nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, ano-ano ang panawagan ng mga nakakulong dyan? Julius, nag-noise barrage nga, tapos kinugtog nga ng mga PDL itong Malabon City Jail. Tanging hiling lang naman ng mga preso, pagkain. Umakyat sa taas ng gusali ang ilan sa mga preso. Nagsisigaw sila, tumawag ng media. Ang iba sa mga pasilyo nagprotesta. Ilang oras sumisigaw ang mga PDL habang hawak ang bandera kung saan nakasulat ang kanilang mga hinaing. Ang sabi ng mga preso, kung minsan ay di sila binibigyan ng tamang pagkain. Kung mabigyan man daw, hindi raw makakain ng pagkain nila. Mas masarap pa raw ang pagkain ng baboy. Tutulin daw ang mga PDL sa mamamalakad ng bagong warden ng City Jail. Naigpit din daw na ang pagpapatupad nila sa mga dadalaw. Naniningil din daw ng 150 pesos sa mga dalaw ng preso para daw sa pagkain. Ang mga BJNP personnel agad lumabas sa gusali, pumunta sa plaza at pinagmasdan ng mga galit na PDL. Dumating din ang mga pulis at ang Bureau of Fire Protection. Tinordon nila ang lugar para protektahan ang mga residente sakaling magtangkang tumakas ang mga preso. Nagkaroon naman ng negosasyon matapos dumating si Malabon Mayor Jeannie Sandoval. Julius, sa ngayon ay maayos na yung sitwasyon dito sa Malabon City Jail. No? Ilan sa mga naging negosasyon ay yung pag-ayos nga ng pagkain. Sinibak din yung warden ng City Jail. At sa mga nagtatanong, ano nga ba yung klase ng pagkain na nirereklamo ng mga kababayan nating PDL? Ito raw yung upo na marami sabaw. Bagamat 75 pesos per head ang budget nila sa pagkain per day. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. More brilliant things are going to happen dito sa TV5, lalo na at certified kapatid na ang nag-iisang star maker na si Mr. Johnny Manahan. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. It's official! The pillar of showbiz has landed dahil ang ultimate star maker ng Philippine Entertainment nasa TV5 na. Formal lang ang pumirma ng kontrata sa MediaQuest Artist Agency at MQuest, si Mr. Johnny Manahan o Mr. M. Present sa signing, sina Chairman Manny V. Pangilinan, President and CEO Jane J. Basas, FVP and Head for Channels and Content Management Sienna Olaso, MQAA Head Jeffrey Mejio, at syempre, si TV5 President and CEO Guido Zabaliero. Let's redefine the landscape yet again, and we are absolutely thrilled to be building our future together with all of you. I'm glad that you finally found your home in TV5. Malaki naman ang pasasalamat ni Mr. M sa oportunidad na maging isang certified kapatid. I like to work with nice people. That's the very first quality I look for. My supreme mandate is to create a tougher, leaner, and more exciting center for artists. We are going to do brilliant things. Si Mr. M lang naman ang nasa likod ng mga pinakamalalaking pangalan sa industriya, tulad na Enrique Hill, Andrea Brillantes at Piolo Pascual, to name a few. Ilan sa kanila, pumirma na rin ng movie projects as a kapatid. Ganun na ngayon eh. I think the artists, the talents, dapat wala ng bakod eh. Full force din kanina ang MQAA talents na tinuturing na future generation of stars. Pag sinabi mo Mr. M, alam ng lahat Mr. M, star maker. Kumbaga alam niya yung mga creative process and how to really make actors shine. I think sa lahat ng wisdom na narinig ko kay Mr. M, ang pinakamahalaga talaga yung work ethics talaga. Si Mr. M din ang nasa likod ng kapatid OPM Countdown Show na Vibe. Abangan ang malalaki pa niyang proyekto soon dito sa Kapatid Network. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, Donnie Pangilinan at Kyle Echari may patikim sa kanilang action serye na La Playa Roja. Tutok na mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Star-studded at action-packed ang mga eksenang mapapanood ng ating mga kapatid sa bagong action drama series na Roja. Bida riyan sina Donnie Pangilinan at Kyle Echari. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Murphy. Finally, masisilayan na natin ang ganda ng La Playa Roja. Dahil mapapanood na this November 24 dito sa TV5 ang action drama series na Roja. Say ng mga bidang sina Donnie Pangilinan at Kyle Echari, it's more than meets the eye. So yeah, La Playa Roja is one of the most high-end resorts. Bigla na lang may mangyayaring isang heist. Life and death daw ang kakaharapin na sitwasyon na Kyle, nagaganap bilang head of security na si Olsen, at Donnie Pangilinan bilang si Liam, the head chef ng isla. More than just our story as brothers, maraming mga iba't ibang plotline na tulad na sinabi ni Donnie kanina, makaka-relate talaga yung ibang mga Pilipino dito. Bibida rin sa Roja sina Maymay Entrata, Kai Montinola, Janice de Belen, Joel Torre, Lorna Tolentino at marami pang iba. Abangan ang Roja sa November 24 sa TV5, 8:45 p.m. pagkatapos ng Batang Quiapo. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Thank you so much, Angela, sa pagsama mo sa amin ngayong gabi. Oo, kagabi kasama namin si Robin. Pero kwentuhan mo nga kami, paano nyo pinaghandaan itong inyong debut film? First of all po, gusto ko lang po magpasalamat for having me back here sa Frontline Pilipinas. And marami po kaming ginawa in preparation for a werewolf boy. Katulad na lang po ng intensive workshops namin with Miss Ana Fileo. Pinag-aralan po talaga namin yung characters namin, kung paano po namin siya ipoportray in a Filipino way without deviating too far from the original po. And kaya po I'm super excited for everyone to watch our version. Abangan niyo po ang Philippine adaptation ng hit Korean movie na A Werewolf Boy soon in cinemas. Kasama ko po dyan si Robin Angeles, directed by Crisanto Aquino. Bukas huli kasama ka namin. Yes po, see you tomorrow. See you tomorrow. Abangan nyo kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.